Umaga noong November 2, 2023, isang pamilya sa Baseco Compound, Port Area, Manila ang hinostage ng isang lalaki. Yung hepe namin kasalukuyang nakikipag-negotiate sa hostage taker. Sino ka? Kasama sa mga binihan ang tatlong magkakapatid na menor de edad at kanilang ina. Una pa yung mag-ina ko, trauma yung mga anak ko, paano yan? Nabulabog ang isang residential building dito sa Baseco, Manila nang mang-hostage ang isang lalaki sa isa sa mga unit sa gusaling ito. Ano ang kahinatnan ng hostage taking? Makaligtas kaya ang mga biktima? Samahan niyo ako, tuklasin ang katotohanan at hanapin ang katarungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Ayon sa ginang na tinago namin sa pangalang Joanna, 31 years old. Mag-iingat ka sa site, ha? Oo, ikaw na bahala sa mga bata, ha? Nilasin niyo ako, iinom na naman. 5:30 ng umaga, nang umalis sa kanilang bahay, ang kinakasamang si Anjo, hindi niya tunay na pangalan. Hayaan mo na. Pumasok ka na. Pagsasabihan ko lang, yung mga bata baka magbagising. Huwag na. Ako nang bahala. Sige na, pumasok ka na. Ah, sige. Okay, ha? Ingat ka. Ingat di, ha? Nang makaalis si Anjo, bumalik sa pagtulog si Joanna, katabi ang tatlo nilang mga anak. Sila Janjan, 5 years old, Jessa, 3 years old, at Jenny, 1 year old. Ayon kay Joanna, habang himbing pa silang natutulog ng mga bata, ilang minuto bago mag-alas 10 ng umaga, Sino ka? laking gulat niya nang isang lalaki ang biglang pumasok sa kanilang kwarto. Sabi ko, kuya, ba't ka pumasok sa bahay namin? Hindi ka namin kilala. Sino ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ate, pasensya na po kayo. Takot na takot lang po ako. Diyan na kayo! May humahabol sa akin! Hindi ako mamatay! Tila wala raw sa sarili at nagsisigaw ang lalaki. Takot lang ako mamatay. May humahabol sa akin, please! Dito na muna ako! Sino ang lalaki? Walang puputok. Makaligtas kaya ang pamilya ni Joanna sa kamay niya? Wala naman kaming ginagawa sa'yo, kuya. Umalis ka na. Tama mo na sa amin ang mga anak ko. Mag-aalas 10 ng umaga noong November 2, 2023, isang lalaki ang walang pakundangang pumasok sa inuupahang kwarto ng pamilya ni Joanna, hindi niya tunay na pangalan, Sino ka? sa Baseco Compound, Port Area, Maynila. Kasama noon ni Joanna ang tatlong minor de edad ng mga anak na sina Janjan, Jessa at Jenny. Takot lang ako. May humahabol sa akin. May humahabol sa akin. Ikaw ang nananakot. Umalis ka na. Alis! Ano sinisigaw niya, ma'am? Tapos sabi niya, wag po sir, wag po sir. Wag niyo akong ikulong. Kasi may pamilya raw siya. Hinahabol lang ako. Umalis ka na dito, kuya. Umalis ka na! Alis na! Yung anak kong panganay, natatakot, umiiyak siya. Sino ba yun? Sino ba yun? Yun ang tanong ng anak ko. Sabi ko, hindi ko alam na. Hindi ko alam. Diyan ka lang! Huwag ka lalapit dito! Oo. Huwag kayong maingay. May humahabol sa akin. Ayoko pang mamatay. Kasi dinapinan ko po yung anak ko eh. Kaya baka mahalbot niya yung mga anak ko. Doon po ako natakot. Kwento ni Joanna, hindi mapakali at palakad-lakad sa kanilang maliit na kwarto ang lalaki. Humahabol sa akin. Pagkain ako! Hindi ko alam!
Ayon kay Joanna, makalipas ang 20 minuto, naglabas ng kutsilyo ang lalaki. Bigla ko pong nakita yung yung kutsilyo sa kamay niya. Ate, pasensya na. May humahabol lang sa akin. Hindi mo ako mamatay! Tapos nilagay niya dito sa kanang kamay niya. Tapos doon na po ako natakot. Bakit dito, kuya? Pati ka pumunta sa barangay? Dito na raw siya mas lalong kinabahan. Habang hawak ang patalim, nagpatuloy daw sa pagsasalita ang suspect. Ayokong mamatay! Di mo maintindihan kung ano mga sinasabi niya kasi minsan yung parang iba yung mga lingwahe yung sinasabi niya eh. May mga pagkakataong may kinokontak daw sa cellphone ang lalaki. Kasi hinayaan ko lang siya na mag-cellphone. Yun. Kaya may tinatawagan daw siya. Ayon kay Joanna, kahit nang ibabaw sa kanya ang matinding takot at pangamba, pinilit niyang makagawa ng paraan para makapagdala ng mensahe sa asawang si Anjo. Doon po, ma'am, sa pagkakataon na yon na alam niyong medyo hindi na maganda yung sitwasyon, sinubukan niyo bang humingi ng tulong at paano paraan niyo po ginawa yun? Nag-chat po ako sa asawa ko nung time na yun. Sabi ko, di tulungan mo kami kasi may nakapasok ditong tao dito sa loob ng bahay natin. Ano ang sasapitin ni na Joanna sa kamay ng hostage taker? Yan! Lumaban sa akin natin! Papatayin ako! Tinola! Tara! Ayokong mamatay! Sa gitna ng takot at tensyon sa loob ng kwarto, nagawa ni Joanna na makapag-chat sa asawang si Anjo na noon ay nasa trabaho. Sinat ko po yung asawa ko na tulungan mo po kami kasi baka hindi mo na kami maabutan dito ng buhay. Tapos yun po, yung asawa ko, nag-chat dun po sa may-ari ng bahay na tulungan daw kami. Sa kabila ng matinding takot, nagawa pa raw ng biktima na mag-chat sa kanyang asawa na siya namang kumontak sa kanilang landlady at siya namang tumawag sa mga pulis para humingi ng tulong. 10:45 ng umaga, naiparating sa tanggapan ng Baseco Police Station 13 ang insidente. Hello? Hello, Chief. May report po ng hostage taking dito sa Baseco. Ganun ba? Sige, i-alarma ang SWAT team. Pupunta tayo ngayon din. Paano sa nagsimula yung trabaho po ng Baseco Police sa pagkakataon yun? Around 9:45, yung ating duty desk officer naka-receive po ng telephone call. So immediately po, inalarm po natin ang buong Baseco Police Station. Nag-proceed agad doon yung PCP commander to cordon the area ho. Humingi po kami ng assistance sa ating District Special Weapons and Tactics, yung ating DMFB at yung ating Chief Mobile to respond in this kind of scenario. Agad na nakarating ang mga pulis sa pinangyayarihan ng krimen. Ayon sa hepe ng Baseco Police Station 13, hindi biro ang insidente ng hostage taking. Nasa yung hostage taker? Nasa second po lang, sir. Kinakausap ng kasama namin. Paano po yung naging utos niyo po on the ground sa ating mga tao? Number one po, yung mga pulis po natin, in-instruct natin na i-cordon yung area, i-cordon. Yung mga walang participation ng mga residente ron, pinalayo po natin yan. Pasok, sir. Pasok, pasok. Walang puputok ha? Walang puputok. Walang puputok. Walang puputok! Walang puputok! Walang puputok! Ako nang bahala dito. Ayon sa mga pulis, dinatnan nila ang ilang lalaki na kinakausap ang suspect. Hindi ka na magkakaroon ng mga umahabol sa'yo. Tara na. Nalaman nilang isang security guard pala ang lalaking ng hostage. Ang naabutan ko po, andun po yung mga
yung mga kasama niyong security guard. Pinapacify po siya at pinakikiusapan na lumabas na nung bahay. Ang pakikipag-usap ng mga otoridad sa suspect nahagip pa ng CCTV. Ako nga pala yung hepe ng kapulisan dito sa Baseco. Ano ba ang atin? Gusto ko na umuwi, sir. Ganun ba? Walang problema. Sige, ihatid kita. Pero gusto ko ng taxi. Taxi. Teka, sandali ah. Oh, eto, 3,000. Kunin mo na lahat yan. Huwag ka na mahiya, pati pangkain, pambirienda. Sa'yo na yan. Paano papasok yung taxi sa Eskinita? Ipapatawag ko sa baba. Hindi pwede, sir. Papatay nila ako pag lumabas ako. Huwag kang mag-alala. E-escortan ka ng mga pulis ko paglabas. Sinisiguro ko sa'yo ang kaligtasan mo. Tatawag mo na ako sa kapatid ko, sir. Gusto daw niyang umuwi, tapos gusto niyang kausapin yung kapatid niya. Meron daw sa kanyang papatay. Hindi namin maintindihan kung ano yung talaga yung root of cause ng kanyang ng kanyang parang unusual behavior. Iiwanan ko sa kasamahan mo. Okay? Oh. Dagdag ng mga pulis, kaawa-awa ang kondisyon ni Joanna at ng 3 mga bata. Kuya, maawa ka na. Lubayan mo na kami. Umalis ka na, please. Tahimik kayo! Tahimik! Wala naman kaming ginagawa sa'yo, kuya. Umalis ka na. Panawa mo na sa amin ang mga anak ko. Wala kaming ginagawa sa'yo, kuya. Parang awa mo na. Umalis ka na dito, please. Umalis ka na. Nakita ko yung mga bata talagang exhausted na, pagod na. Tsaka si ate, ma'am, nagiging rin, nag-hysterical na talaga. Saan ahantong ang pakikipagnegosasyon ng mga pulis sa suspect? Mailigtas kaya sina Joanna at mga bata sa kamay ng hostage taker? Sino ka? Yung mga kasabi natin! Papatayin ako! Hindi ko alam! Umalis ka na. Alis! Sa tulong ng landlady ng paupahang gusali, agad na naiparating sa mga pulis ang insidente ng hostage taking. Sige, i-alarma ang SWAT team. Pupunta tayo ngayon din. Sa tulong ng mga lalaking nakikipag-usap sa suspect, natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng hostage taker. Itinago namin siya sa pangalang Berto, 33 years old, residente ng Muntinlupa City. Ang suspect, isa palang security guard. Magkakilala ko ba yung subject tsaka yung ating mga biktima? Wala. Yung suspect po is a security guard residing at Muntinlupa and rendering his duty sa Nabotas po. Bo, Hindi na ako aalis dito. Bok, lumabas ka na dyan. Andito rin mga pulis. Hindi ka nagagalawin ng mga umahabol sa'yo. Tara na. Ilang saglit pa, mismong hepe na ng Baseco Police Station 13 ang nakipag-usap sa lalaki. Kapatid, ako nga pala yung hepe ng kapulisan dito sa Baseco. Ano ba ang atin? Gusto ko na umuwi, sir. Ganun ba? Walang problema. Sige, ihatid kita. Minabuti ko na po na ako na po ang mag-proceed to be able lang naman na malaman ko kung ano yung mga demands niya kasi basic naman ho yan sa ating crisis management sa negotiation. I also pretended na kakilala ko nga ho siya eh. Gusto ko ng taxi. Taxi? Noong una, sinubukan daw nilang ibigay ang mga demand o mga hinihingi ng lalaki. Oh. Ito, 3,000. Kunin mo na lahat yan. Huwag ka na mahiya, pati pangkain, pambirienda. Sa'yo na yan. Naglabas ako ng pera, 3,000. Sabi ko, uwi ka na. Sabi ko, mag-taxi ka na, pare. Sabi ko, tara na. I-escortan kita. Ako nang bahala sa'yo. Ako yung station commander dito. I will assure your safety.
Paano papasok yung taxi sa eskinita? Ipapatawag ko niya sa baba. Ang gusto daw ho niya, may kakausapin daw ho siyang babae. Hindi ko naman nung malaman kung sino ho yun. Yung pala, it turns out, pinsan niya ho. Secondly, meron daw ho siya mga kaaway. Takot na takot ho siya. Tapos, nag-iiba-iba ho yung yung attitude niya. Iiyak, tapos tatayo. Pag lumabas ko, papatayin nila ako. Huwag kang mag-alala. E-escortan ka ng mga pulis kapag labas. Sinisiguro ko ang kaligtasan mo. Ayon sa mga pulis, bakas ang pagkabalisa at takot sa salita at kilos ng suspect. Nagkikwento siya na papatayin daw siya. Meron siyang kinatatakutan. I am not an expert, ma'am, but his behavior at that time is very unusual. Sino nga ba ang itinuturo ng suspect na papatay sa kanya? Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang lalaking kasama ni Berto bago mangyari ang pang-hostage. Ano ang kanyang isisiwala? Armado ng kutsilyo ang isang lalaking ng hostage ng isang pamilya sa Baseco Compound sa Maynila. So, yung hepe namin kasalukuyang nakikipag-negotiate sa hostage taker. Paano nga ba nagsimula ang hostage taking? Pasok, pasok, sir. Pasok, sir. Pasok, pasok. Walang puputok pa. Walang puputok. Walang puputok. Nakapanayam namin si Eliezer Pantaras, kakilala at katrabaho ng suspect na si Berto. Parehong security guard ang dalawa. Anong oras? Bok, tulala ka naman dyan. Kwento niya, madaling araw noong November 2, nagkayayaan sila ng 3 pang katrabaho na mag-inom kabilang si Berto. November to, nagkayaan sila inom. Ako, mayroon akong nabili din na isda, giihaw ko. Nang inihaw ko, nagbili yung isa ng alak. Duty na naman, Bok, tapos iinom na naman. tulala ka Ano naman kayo? dyan. May problema ba? Na alas 5 ng umaga. Ayon kay Eliezer, napansin nila ang pagiging balisa noong umagang yun ni Berto. Napansin namin siya na akyat baba na siya. Nagulat kami, bakit ganun siya? Parang may kinakausap siya sa cellphone, gaaway sila sa cellphone. Oh, sino dito siya? Pag ako nakita Ilang minuto bago ang pang-hostage, nakakausap pa raw ni Eliezer si Berto. Baka nang gagawin. Bok, ano bang problema? Ayoko makulong! Pagtawag niya, sir, halika nga. Nagbaba ako, sinamahan ko sa baba. Sin ko, anong problema? Sabi ko sa kanya, parang atakihin daw siya. Sa isang anggulo ng closed-circuit television o CCTV camera, nahagip pa sina Berto at Eliezer na may ka-video call sa cellphone. Ma'am, huwag kang mag-alala kay Makikita nga sa CCTV itong ating suspect na bakas na ang kanyang balisa sa kanyang mga ikinikilos. Ang susunod natin makikita, nahagip na ng CCTV ang kanyang pagpasok sa loob ng unit ng ating mga biktima. Ilang saglit pa, naganap na ang pag-hostage ni Berto. Ang lalaki dumaan sa nakabukas na bintana ng inuupahang kwarto ni Joanna. Bakit ka nandito? Nung makapasok na po siya, palakad-lakad pa po siya dito. Bok, Hindi na ako aalis dito. Bok, lumabas ka na dyan. Andito rin mga... Ayon kay Eliezer, ikinagulat nila ang ikinilos ni Berto. Parang wala na sa sarili. Di pa nga kayo umpisa to inom. Nawala na sa sarili. Ginapalabas ko siya kasi may mga bata patulog. Muto, tinulak niya ako sa labas. Nalak ng pinto. Kuya, ano bang ginawa namin masama? Tahimik ka na! Sinubukan daw nilang pakalmahin at pakiusapan si Berto. Pero nag-iba raw ang kanyang kilos at pananalita. Natakot na siya. Grabe nagtakot niya talaga. Hindi mo na makuhan. Nakakuhan yan. Labasin na yung kutsilyo niya.
Nakiusap na kami, huwag ka dyan kasi may mga bata. Ano yung pinakakinakatakutan yung pwedeng mangyari dahil nasa loob siya, nagsara siya, at may mga bata sa loob? Natakot daw siya sa tao. Tao ang tinatakutan niya. Sige, nakausap namin siya. Tapos niya, huwag kang malapit sir, huwag kang maglapit. Bok, lumabas ka na dyan. Nandiyan yung mga pulis. Hindi ka na magagalaw ng mga umahabol sa'yo. Kapatid, ako nga pala yung hepe ng kapulisan dito sa Baseco. Ano ba ang atin? Ayon sa hepe ng Baseco Police Station 13, nahihirapan sila noong una sa pakikipag-usap kay Berto. Sir. Ganun ba? Walang problema. Sige, ihatid kita. Nahirapan kami paano namin siya i-please. Kasi una, humingi siya taxi. Nung sinabi mo yung taxi, ayaw niya. Pamasahe, binigyan ko nag-provide ako ng 3,000 pesos. Hindi pa rin siya pumayag. Tapos kinausap siya ng mga kasamahan niya na mag-iinuman ulit sila. Hindi pa rin siya pumayag. Dagdag ni Hepe, dala ng peligrong pwedeng gawin ng armadong suspect. Muli niyang kinausap ang suspect. Oh, kapatid. Kumusta ka naman dyan? Okay ka lang ba? Noong mga oras na yun, nasa labas ng kwarto ni na Joanna ang lalaki. Asawa ko! Joanna! Ilang saglit pa, nakarating na rin sa lugar ang asawa ni Joanna na si Anjo. Ito yung asawa? Ano pa yung mag-ina ko? Trauma yung mga anak ko, paano yan? So nung nandun siya sa may taas, nagkaroon ng opportunity, sir. Nang makahanap ng tamang tiyempo, bandang 12:00 ng tanghali, tuluyang napasa kamay ni Hepe ang hostage taker. Ginawa ko, hinata ko yung belt niya. Tapos nilak ko siya. Ay, hindi ba kayo na-intimidate? Hindi ba kayo nahihirapan nung hinatak niyo siya? Nung inawa ko yung belt at hinedlock mo, hindi ba siya pumalag? Hindi ba siya nakapiglas? If ever lang naman ako kung may mangyayari, siguro talagang yun yung namin yun yung talagang trabaho na namin bilang police to protect and to serve. Being a father, I have 4 daughters Kaya talagang malaki yung desire mo na iligtas sila. Dahil kawawa naman. Pasok, pasok, chef. Pasok, chef. Pasok, pasok. Ang ilang miyembro ng mga pulis agad nang sinugot at inaresto si Berto. After the arrest, babasahan natin ng ng kanyang karapatan. Nabawi rin ang kutsilyong dala ng suspect. We were able to confiscate yung weapon na ginamit, no? Yung tactical folded knife po. Makalipas ang 2 oras na pagiging bihag ng suspect, Maraming salamat po. Maraming salamat po. tuluyang nasagip sina Joanna at 3 mga bata. Lumugluwag yung dibdib ko na nagpapasalamat po ako sa Diyos na wala pong nangyayari sa amin. In the part of the hostage taker and the victims, dapat mo wala masaktan. That is the perfect and example of a good hostage negotiation. Ayun, nakaposas. Ang galing. Takpan niya, takpan niya, takpan niya, takpan niya. Wala malalakit ha. Mula sa pinangyarihan ng krimen, isinama si Berto at ang mag-iinang biktima sa tanggapan ng pulis para sa isinagawang investigasyon. Nagkaroon din ng debriefing ang mga otoridad sa pamilya ni Joanna.
Sa ngayon, ano po yung mga epekto nung nangyari hong insidente yun sa inyo pong pamilya, sa inyo pong mga anak? Sa akin po, hindi po ako makatulog gabi-gabi. Naalala nyo pa? Opo, maalala ko pa talaga. Yung panganay ko po, lagi po siyang, parang may nakikita siya na parang kutsilyo, may dumadaan sa bintana namin. Tapos yung pangalawa ko, naglalaro, iiyak lang siya bigla dun sa lamisa namin. Sa kasalukuyan, nakapiit sa custodial facility ng Baseco Police Station 13 ang suspect na si Berto. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag. Ano sir yung pinakamensahe mo sa pamilya? Humingi po ako ng pasensya. Pinakaugat pa rin ang pinaka-problema dito sir is yung nagtulak sa'yo para gawin yun. No? Sa ngayon ba, naayos mo na yung problema mo yun? Nakomment na lang po ako sa... Sa pagkaka-aresto ni Berto, kakaharapin niya ang ilang kasong isinampa laban sa kanya. Chief, ano ba yung mga narekomenda po nating reklamo laban sa ating subject? Opo, sinampano natin siya ng RA 7610 doon sa mga bata. Tapos, illegal possession of deadly weapon in relation to Omnibus Election Code po. Tapos, slight illegal detention po and trespass to dwelling. Status po, na-file na ho natin sa Assistant City Prosecutor's Office po. And we are waiting for the resolution po ng kaso. Desidido si Joanna na mapanagot ang suspect sa ginawang pang-hostage sa kanilang mag-iina. Basta i-file ko yung kaso. Hindi ko talaga iurong yung demanda. Hindi talaga mawala-wala sa isip ko eh. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.